Para sa mga taong sobrang mahilig sa pag-e-explore at mga adventures, handa silang magbayad ng ilang milyon para lamang makaranas ng mga once-in-a-lifetime experiences, kagaya na lamang ang masilayan ng Titanic. Gayunpaman minsan, ang mga karanasang ito ay parang isang beses mo lang talaga pwedeng gawin. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Ang barkong Titanic ay isa sa mga ikinukonsiderang nakakahangang likha ng mga tao at siya rin ang kinikilala bilang ang pinakamalaking barko noong mga panahon ng 1990s. Ang sabi pa nga ng mga tao noon, sa sobrang tibay at laki nito, siguradong hinding-hindi daw ito lulubog. Sa makatuwid, nang naganap ang trahedya noong April 15, 1912, marami ang nagulat dahil walang sino man ang inasahan na pwede iyong mangyari. Nagresulta ang trahedya sa pagkawala ng buhay ng higit sa 1,500 katao at naging malaking parte na ito ng kasaysayan ng mundo. Dahil dito, mula ng paglubog ng Titanic noong 1912, maraming tao na ang nangarap na makita ito ng personal sa pamamagitan ng mga underwater explorations. Para kay Stockton Rush, ang hindi pagkakaroon ng pagkakataon na ma-explore ang wreckage ng Titanic sa kailaliman ng karagatan ay isang malaking pagkakamali. Si Stockton Rush ay isang 61 years old na businessman at siya rin ang founder at CEO ng Ocean Gate Expeditions. Isa itong US-based company na itinatag noong taong 2009. Ayon sa kanilang website, inilalarawan nila ang kanilang sarili bilang isang ocean exploration venture na nakatuon sa crude and submersible services upang mabigyan ng pagkakataon ang mga researchers at explorers na ma-access ang malawak nilang resources. Maliban pa sa mga explorations, pwede din daw gamitin ang kanilang mga submersibles para sa scientific research na nagpapahintulot sa mga taong magsagawa ng real-time sampling, collecting, experimentation, deep-sea testing at underwater filming. Isang alumno si Stockton Rush ng Haas School of Business mula sa University of California, Berkeley. Doon niya nakuha ang kanyang MBA noong taong 1989 at bukod pa dito, may bachelor din siya sa aerospace, aeronautical at astronautical engineering mula naman sa Princeton University. At pagkatapos niyang magtrabaho bilang isang commercial pilot ng ilang taon, doon niya na napagdesisyonan na magtayo ng sarili niyang kumpanya. Ayon sa isang interview sa kanya noong taong 2017, ang pag-e-explore di umano ng karagatan ay parang katulad lang din ng pag-explore ng kalawakan. Sobrang interesado siya sa mga ganito o kahit anong klase ng exploration at iyon ang nag-motivate sa kanya para simulan ang kumpanya at gumawa ng mga submersibles. Pagkatapos noon mula 2017, sububok na silang gumawa ng mga iba't ibang misyon kung saan naging matagumpay naman ang lahat ng ito. Kalauna noong taong 2021, matagumpay din nilang naabot ang wreckage ng Titanic sa kauna-unahang pagkakataon at noong taong 2022, muli rin nila itong pinuntahan sa ikalawang beses. Dahil sa mga matagumpay nilang explorations, noong taong 2023, nag-anunsyo silang may 18 expedition na daw silang nakaset na magsisimula ng summer. Ang bawat misyon na ito ay tumatagal ng 10 araw kung saan ang 8 doon ay nasa ilalim ng dagat. At upang makasali rito, kinakailangan ng bawat pasahero na magbayad ng $250,000 o mga humigit kumulang 14.5 million pesos para sa isang trip lamang. Sa isang 5-person expedition, karaniwang ito ay binubuo ng 3 nagbayad na mga pasahero at 2 crew members para mamuno sa grupo. Gayunpaman, habang dapat magsisimula sana ng taong 2019 ang mga Titanic expeditions, na-delay ito dahil pumalya ang kumpanya na makakuha ng permit para sa kanilang contracted research vessel. Hindi kasi kagaya ng mga submarine, ang mga submersible ay walang ganap na kakayahan para manatili sa ilalim ng tubig ng pangmatagalan. Kinakailangan nito ang suporta ng isang surface vessel platform, isang shore team o minsan ng isang mas malaking submarine. Sa kabila nito, nakapagsagawa na ng ilang dosenang underwater trips ang Ocean Gate kung saan kabilang na doon ang pag-explore ng iilang shipwreck kagaya na lamang ng Andrea Doria. Nasa lalim ito ng mga 240 feet
na matatagpuan malapit sa Nantucket. Dahil dito, ipinagmalaki ng kumpanya na kaya nilang gawin ang kahit anumang exploration kahit ito pa ay puntahan ng Titanic. Habang ang iba nilang submersibles ay maaari lamang umabot ng 1,000 talampakan sa ilalim ng tubig, ang Titan naman ay ginawa para umabot ng 4,000 meters at ito ay sapat lang para marating ang wreckage ng Titanic. Subalit sa kabila ng pagpapahayag ng kumpanya kung gaano kaganda ang engineering at ka-advance ang teknolohiya nito, marami namang eksperto ang bumatikos sa kaligtasan ng Titan. Isa pa nga sa mga nagbigay ng kritisismo sa submersible na ito ay ang sariling empleyado din ng kumpanya na siyang kalaunan ay tinanggal sa trabaho dahil sa kanyang mga salaysay laban sa Titan. Mataas ang kumpiyansa ni Rush sa kanyang submersible, kaya ipinagpatuloy niya pa rin ang mga expedition patungo sa Titanic gamit nito. Lingid sa kanyang kaalaman, ilang buhay ang mawawala dahil sa kanyang pagmamatigas. June 16, 2023, araw ng Biyernes, ito ang nakaschedule na pag-alis ng Titan mula sa St. John's, Newfoundland para tumungo sa karagatan ng Atlantika. Sinakay ito sa MV Polar Prince na isang mas malaking vessel at siyang magdadala sa kanila sa dive site. Kasama sa ekspedisyong iyon ay 5 pasahero, kung saan ay una si Hamish Harding na isang bilyonaryong British businessman, aviator at isang space tourist. Dati na nitong inexplore ang Mariana Trench na siyang ang pinakamalalim na oceanic trench sa buong mundo. Bukod pa doon, nagawa niya ring bumiyahe sa kalawakan. Ang pangalawang pasahero naman ay si Paul Henry Nargeolet na isa namang French deep sea explorer at eksperto ng Titanic. Miyembro din ito ng French Institute of Research and Exploration of the Sea at director ng underwater research para sa EM Group at RMS Titanic Inc. na siyang nagmamay-ari ng salvage rights para sa wreckage site ng barko. Namuno na ito ng higit sa 35 expeditions sa Titanic at siya rin ang pinaka nagsusupervise ng pag-recover ng libo-libong artifacts mula sa barko. Ang pangatlong pasahero naman ay si Sada Dawood na isang Pakistani-British businessman at ikinukonsidera na isa sa pinakamayamang tao sa Pakistan. Kasama rin niya sa expedition ay ang 19 years old niyang anak na si Suleiman na nag-aaral pa sa kolehiyo. At ang panghuling pasahero, ang CEO mismo ng Ocean Gate na si Stockton Rush. Silang lahat ay sabik sa ekspedisyong ito, lalo na at pare-pareho silang may malalim na passion pagdating sa underwater exploration. Hindi ito isang karaniwang bagay na basta-bastang mararanasan ng sinuman, kaya para sa kanila, isa itong malaking pribilehiyo. Ang Titan ay may habang 22 talampakan lamang o 22 feet at ito'y tamang-tama lang para sa 5 pasahero. Para naman sa interior nito, may isang maliit lang itong bintana sa harapan para masilayan mo ang view sa labas. Wala rin itong mga upuan sa loob na ang ibig sabihin, sa sahig lamang uupo ang mga pasahero at may isa lang din itong maliit na banyo. Dahil sa napakalalim ng pupuntahan nila sa ilalim ng karagatan, wala itong GPS tracker at nakikipag-communicate lang din sa main vessel na Polar Prince gamit ang isang text messaging system. Para naman sa pagkokontrol nito, gumagamit naman sila ng isang Logitech video game controller. Maliban pa doon, ang oxygen reserves nito ay hanggang 96 hours lang din o mga aabot ng mga 4 na araw. Ang Titan ay dumating sa dive site noong June 17, 2023 at sinimula nila ang dive operation ng sumunod na araw, June 18, mga bandang 9:30 ng umaga. Sa unang 1 oras at kalahati ng pagbaba nito, naging maayos naman ang takbo ng lahat at patuloy din ang kanilang komunikasyon sa main vessel nang walang problema kada 15 minuto. Ayon sa nakaplano, ang buong biyahe ay dapat tumagal lamang ng 2 oras at kalahati pero pagkatapos lang ng 1 hour at 45 minutes, nawala na sila ng kontak sa Titan. Alam nilang hindi dapat iyon mangyari kaya agad silang gumawa ng search and rescue operation. Ayon sa kanilang schedule, inaasahan nilang makabalik na dapat sa taas ang submersible mga bandang 4:30 ng hapon. Pero ilang oras na ang lumipas, wala pa rin silang namataang kahit anong submersible sa ibabaw ng tubig. 7:10 ng gabi, ipinaalam na nila sa US Coast Guard na nawawala nga ang Titan sakay ng 5 pasahero nito.
At dahil may 96 hours lamang silang oxygen reserve, ibig sabihin may hanggang June 22 lang sila para ma-rescue ng ligtas ang mga pasahero. Sa sumunod na mga araw, walang tigil ang ginawang pagsisid ng mga submarine at pag-ikot ng iilang rescue vessel at helicopter para lamang matagpuan ang nawawalang Titan. Sinubaybayan din ng buong mundo ang paghahanap rito, pero ang tanging magagawa lang nila ay ang maghintay at magdasal para sa kaligtasan ng lahat. Sa huli, pagkalipas ng 2 araw na paghahanap, natagpuan nga nila ang submersible mga 1,600 feet mula sa dulo ng Titanic, ngunit sa kasamang palad, ito ay wasak na. Ayon sa kanilang investigasyon, ang submersible ay sumabog dahil sa hindi nito nakayanan ang pressure sa ilalim ng dagat na nagresulta sa pagkadurog ng buong Titan. Siguradong sobrang mabilis din daw ang mga pangyayari na walang sinumang nakasakay sa loob ang makakapagtanto kung ano na ang nagaganap. Ayon pa kay Paul White na isang professor ng University ng Southampton sa England, sa oras na tumama sa loob ng submersible ang tubig, siguradong patay na kagad ang lahat ng sakay nito. Isipin mo na lang ang pressure kapag nasa ilalim ka ng 12 feet na swimming pool, pero yun nga lang, mga 1,000 times o higit pa doon ang mararamdaman mong pressure na kaya nitong durugin ng isang submersible na gawa sa bakal. Dagdag pa ng analysis ng US Navy sa mga data, noong June 18 pa lamang ng panahon na nawala ng komunikasyon ang MV Polar Prince sa Titan, sumabog na pala ito. Gayunpaman, hindi ito kagad napaalam sa mga ibang commander kaya pinagpatuloy pa rin nila ang rescue operation, umaasang mahanap pa nila ang 5 pasahero ng buhay. Pagkatapos ng nakakalungkot na trahedya, marami naman ang nagtanong kung ano talaga ang dapat sisihin para sa mga nangyari. Ito ba ay dahil sa katigasan ng ulo ng CEO ng OceanGate dahil ayaw niyang makinig sa mga eksperto na hindi sapat ang kaligtasan ng Titan para umabot sa ilalim ng Titanic o kung anuman? Samantala, ang Transportation Safety Board naman ng Canada ay nagpasyang magsagawa ng sarili nilang investigasyon na nakatuon naman sa MV Polar Prince na siyang support vessel ng Titan. Balak din nilang magpadala ng isang team ng mga investigators sa St. John, Newfoundland and Labrador para lumikom ng mga impormasyon at mga salaysay mula sa iilang taong involved. Pero dahil ang Titan ay nag-operate sa international waters, hindi talaga ito napapasa ilalim ng batas ng US o ng kahit anumang nasyon. Bukod pa doon, hindi rin ito nakaregister bilang isang US vessel o sa iba pang international agencies na nagre-regulate ng safety standards. Ayon din kasi kay Stockton, ayaw niyang malimitahan ng mga pamantayang ito. Samantala, ang isa sa pamilya ng mga biktima ay may ibinahagi namang isang detalye tungkol sa kanilang mga mahal sa buhay. Ayon sa pamilya Dawood, ilang araw bago ang trahedya, si Suleiman Dawood na siyang 19 years old na anak ng Pakistani businessman ay nagpahayag pa daw ng kanyang pag-aalinlangan sa pagtuloy sa ekspedisyon. Hindi di umano maganda ang pakiramdam niya dito at parang natatakot din siya sa pag-explore ng Titanic sa ilalim ng dagat. Gayunpaman dahil ayaw niyang madismaya ang kanyang ama at Father's Day din doon, sumama na lamang ito. Gusto niya rin itong mapasaya dahil alam niyang may malaking obsesyon ang kanyang ama sa Titanic. Yun nga lang sa kasamang palad, sa halip na kasiyahan, matinding pighati lamang ang dinala ng biyaheng iyon sa kanilang pamilya. Hindi na nahanap ang mga labi ng 5 biktima na sina Stockton Rush, Hamish Harding, Shahzada Dawood, Suleiman Dawood at Paul Henry Nargeolet. Pero habang buhay di umano aalalahanin ng kanilang mga mahal sa buhay ang kanilang pagkawala. Dahil naman kasama din ng batay ang CEO ng OceanGate sa Titan, walang sinuman ang nanagot talaga sa trahedyang ito. Sa halip, ito ay mananatili na lamang aral para sa iba na nagnanais na mag-explore sa mga karagatan. Isang leksyon na dapat sumunod tayo sa mga batas at pamantayan na ibinigay ng mga eksperto dahil ito ay batay sa malalim na pag-aaral at para na rin sa kaligtasan ng lahat. Kasi kapag buhay mo na ang nasa panganib, kahit gaano ka pa kayaman, minsan wala talagang magagawa iyon para mailigtas ang iyong buhay. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na to. Anong masasabi ninyo sa kwento? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.